Brother Ronel po, taga Olongapo Adventist Church po. Ito po yung tanong ko, mabilis lang po. 1 Corinthians chapter 15 verse 29. Sabi po dito sa 1 Corinthians 15:29, sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay? Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila binabautismuhan dahil sa kanila? Yun po, ang tanong ko. Meron pong nagdoktrina nito na baptism for the dead by proxy. Ito po yung ginawang doktrina ng Mormons. Pwede po silang magpabautismo sa mga namatay na nilang mga kamag-anak. Sila na buhay, magpapabautismo para sa patay. At ang rason nila, biblical yan. So, ayon yan sa Biblia. Kaya maganda yung tanong. Kaya lang dito, mga kapatid, ang pagkakasulat dito ay hindi deklarasyon, kundi question. O, tingnan niyo po mga kapatid ang sabi, sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay? Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila'y binabautismuhan dahil sa kanila? Sa panahon ni Apostol Pablo, meron ang gumagawa nito. Sa pahayag na ito ni Apostol Pablo, hindi siya sumasang-ayon, kundi ang pinag-uusapan po dito mga kapatid, ay yung pong nagpapabautismo dahil sa patay, pero hindi naniniwala sa pagkabuhay na mag-uli. Okay? So tandaan po natin, ang chapter 15 ng 1 Corinthians ay tumatalakay po ito tungkol sa pagkabuhay na mag-uli sa mga mananampalataya o mga Kristiyano. So, sinasagot ito ni Apostol Pablo, halimbawa, basahin natin yung context nito. Diyan din sa chapter na yan, pero basahin natin yung verse 12 na tayo magsimula. Yan. Kung si Kristo nga'y ipinangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo'y nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay? O, nakita niyo yung context, mga kapatid? Ayaw nilang maniwala, ipinangaral ang ating Panginoon na siya ay namatay pero binuhay na mag-uli. So bakit kayo, sabi niya, ay tutol pa rin? Nagsasabi kayo na walang pagkabuhay na mag-uli. Verse 13, datapat, kung walang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Ayan. 14. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. O kasi, ay hindi naman sila naniwala sa pagkabuhay na mag-uli. 15. Oo, at kami ay nasumpungang mga saksing bulan tungkol sa Diyos, sapagkat aming sinasaksihan kung tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi siyang muling nabuhay kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Ayan yan. 16, sapagkat kung hindi muling binuhay ang mga patay ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. 17, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong panampalatay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. 18, kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay pawang nangapapahamak. So, walang kwenta lahat eh. Kung hindi sila maniniwala sa pagkabuhay na mag-uli. Kung sa buhay, ito 19, tingnan nyo, kung sa buhay lamang na ito, nagsisiasa tayo kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Pero mo, kung sa buhay lang ito na tayo maasa kay Kristo, kawawa tayo. Kung hindi tayo maniniwala na may pagkabuhay na mag-uli, kasi na tayo mamamatay. Walang forever sa atin, no? Maliban na lang doon sa aabutan talaga ng Panginoon na mga bata pa, no? So, kawawa tayo kung walang pagkabuhay na mag-uli. So, ito yung pinag-uusapan nila mga kapatid. Ito yung konteksto. Kaya sumasampalataya sila, pero hindi sila niniwala sa pagkabuhay na mag-uli. Pero nagpapabautismo sila dahil sa patay. At yun ang sinasabi doon sa 29. Bakit binalik niya yung tanong eh. Sa ibang paraan, sa 29, ano gagawin ng mga binabautismo dahil sa patay? Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila nagbabautismo dahil sa kanila? So, tinututulan ni Apostol Pablo yung paniniwala nila na walang pagkabuhay na mag-uli. Yon. Well, si Apostol Pablo kasi ay, tandaan po natin ang kanyang mga kausap ay mga Grego. Mahilig sila sa logic. Tatalino kasi mga Grego eh. Kaya si Apostol Pablo sa kanyang mga arguments ay gumagamit po siya ng logic.
At isa ito doon sa kanyang ginamit na logic doon sa mga hindi naniniwala sa resurrection. Tandaan po ninyo mga kapatid na maging sa Judaism ay mayroon pong hindi naniniwala sa resurrection. Ito po yung mga Saduseo. Ang mga Saduseo mga kapatid ay hindi po sila naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Kaya nga sila yung nagtanong sa Panginoon na kung mayroong isang babae, tapos napangasawa niya yung 7 lalaki na magkakapatid. Ang sabi ng mga Saduseo pagdating sa pagkabuhay na maguli, sinong magiging asawa niya? Kasi nga, nung panahon na yon, ang kultura, kapag ang babae ay nag-asawa sa isang lalaki, tapos namatay yung lalaki at hindi nagkaanak, ang susunod na kapatid, iyon ang dapat na maging asawa niya. Ay hindi na naman nagkaanak, namatay na naman. Yung susunod ulit. Ang sabi niya, may 7. Ay namatay lahat yung 7. Ay sa pagkabuhay na maguli, sinong magiging asawa niya? Kaya nila tinatanong ito para lamang hulihin ng Panginoon na wala talagang pagkabuhay na maguli. Hindi totoo yan. So ang ibig sabihin mga kapatid, itong pagkakataon na ito ay gustong patunayan ni Apostol Pablo na mayroong pagkabuhay na maguli. At ang isa sa ginamit niyang arguments ay yung mismong ginagawa ng mga hindi naniniwala. Nakita po ninyo yung maano din si Apostol Pablo mahusay po siya. Ay kung hindi kayo naniniwala, bakit binabautismuhan nyo pa yan? Para saan? Parang ganon. So ang ibig sabihin, the mere fact na ginagawa nyo yan, dapat maniwala kayong may pagkabuhay na maguli. Dahil kung ginagawa nyo yan at wala namang pagkabuhay na maguli, ba't nyo ba ginagawa? Yun po yung argument doon mga kapatid. Hindi po ibig sabihin na naniniwala si Apostol Pablo doon or gusto niya yung practice na yun. No. Ang gusto niya pong idiin doon ay mayroong pagkabuhay na maguli. Tingnan po ninyo yung isang talata na ito sa Gawa 17:28. Umpisa natin sa 27. Tingnan po ninyo. Upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya. At siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Nangangaral po siya rito mga kapatid. Sa verse 28, tingnan po ninyo. Sapagkat sa Kanya, tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at meron tayong pagkatao. Nagaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula. Nakita nyo? Ginamit na reference na naman ni Apostol Pablo yung mga manunula ng Griego para patunayan yung kanyang arguments, mga kapatid. Kasi nga, matatalino ang Griego. Kaya kung medyo mahina ka makipag-usap sa kanila, huwag ka na makipag-usap. Ganyan po si Apostol Pablo. Ibig sabihin, kaya ang sabi niya, sa mga Grego, ako'y naging Grego. Sa mga Hudyo, ako'y nagpaka-Hudyo. Maabot ko lamang sila. So, yan po yung natututunan natin dyan sa talata po na yan. Ayan. Ang mga Kristiyano sa Korinto, mga kapatid, ay mayroong mga naging miyembro tumanggap sa Ebanghelyo, sumama sa iglesia, pero may impluensya po sila ng mga Greek. May mga Greeks po kasi na hindi naniniwala sa pagkabuhay. Na-impluensyahan din po sila ng sikta ng mga Saduseo. Hindi sila naniniwala sa pagkabuhay na maguli, pero sikta po sila ng mga Hudyo. So naka-impluensya po sila sa lugar ng Korinto. Yan. Okay?